Nako po, eto na. Si Mr. Bimby Aquino Yap, abay meron pong tinatawag na live revelation patungkol po kay Yul, ano? Ano nga ba yung kanyang gustong ipaalam sa publiko? Dahil nga ba sa kanyang ginawa ay tapos na yung tinatawag na selos factor? So yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. Po muna natin ang ilan sa mga live video na ito. Let's watch this. Tandem. Ako si Batman, siya si Superman. Ako si Wonder Woman. Kasi tandem kami for the, Gimme 5. It was one section me and Yul, and then the other section was Singing Queens. Yeah. So mga hindi na, me? To mga people who don't know, Yul such a good guy. Good guy talaga. Pusong Pinoy talaga, si brother. Bagay kami siya. Papa Jack. Relax. So, eto na, ang chikahan sa TikTok Live. Stop scrolling muna tayo guys kasi late night manifestation unlock na naman ang showbiz chika courtesy of our favorite candid icon na si Bimby Aquino Yap. Sa isang viral TikTok live stream na mabilis na kumalat sa FYP or For You page ng lahat, nagpakawala lang naman si Bim ng isang bombang chika tungkol sa kanyang internal tension at sa drama sa panig nila ng kanyang Eat Bulaga co-host na si Mr. Yul, ano? So, eto na. Ano nga ba yung drama, no? Sabi dito, sa kanila pong panig or sa centerpiece ng kanyang kwento, ang tinatawag na netizen na Bim versus Yul ay di umano'y rival arc at ang naging paboritong pambansang kuya figure ni Liza May Dizon. So habang ang lahat ay nakatutok sa panonood ng kanyang casual banter, walang alinlangang binuking ni Bimby ang kanyang dating nararamdaman. No, nagseselos siya kay Yul. Ayon sa pahayag ni Bim, naramdaman niya ito lalo noong mga panahon na nasa out of town or parang nasa barangay during that time, barangay segment si Liza May. At si Yul ay palaging kasama at nakakatambal nito. So balit, sa parehong live stream, binago ni Bim ang narrative. Pinaalala niya sa lahat na pagdating sa stage at backstage ng Eat Bulaga ay nagkaroon sila ng pagkakataon ni Yul na mag-usap ng masinsinan. So dahil dito na-realize ni Bim ang sobrang bait pala talaga ni Yul at para silang totoong magkuya. No, nagkaroon ng kuya ulit itong si Bim sa katauhan nga ni Yul. So ano nga ba yung bahagi or the context and the character? Sino-sino ba sila? Para sa mga hindi pa nakasubaybay sa panibagong henerasyon ng Dabber Cats, yung breakdown sa si Bimby, the unfiltered reality star, si Bimby anak ni Queen of All Media na si Chris Aquino at PBA legends na si James Yap, ay lumaki sa harap ng camera na sanay tayo sa publiko na nakakita siya ng nagpapakatutot, walang preno kung magsalita at napakalambing. Nang pumasok siya sa mundo ng noontime television at showbiz bilang bahagi ng bagong henerasyon ng personalities, bit niya ang kanyang natural na Chris Aquino X-charm na updated para sa Gen Z audience. Sabi nga, si Liza May naman from aling maliit to teen icon, 'di ba? Na ngayon talagang grabe po yung mga fans niya, 'di ba? Sobrang dami. At si Yul naman, ang mabait na kuya sa barangay. Si Yul ay di umano'y isa sa mga lumalabas at nagiging visible sa mga segments ng Eat Bulaga, lalo na sa mga malalapit na barangay interactive portion dahil sa kanyang karisma at pagiging approachable at galing makisama. Mabilis silang naging komportable kasama ang iba pang cast kabilang na si Liza May. So ano nga ba yung anatomy ng kanilang selos sa Gen Z perspective? Bakit nga ba nag-trending at naging usap-usapan ang pambansa? Pahayag ni Bim, bakit ganun na lamang ka-invested ang netizen sa usaping ito? So the selos, the talk and the vibe. Naiinis, nagseselos kapag nag-uusap sa stage at na-realize na sobrang magkasama sa barangay backstage na maayos, mabait pala at magkuya. The power of Gen Z vulnerability. Sa lumang showbiz playbooks ng mga artista ay karaniwang natatago sa likod ng PR or public relation ang training. Kapag tinanong kung may away o silasyon, ang sagot lagi ay naku, wala po, okay na po kaming lahat. Pero iba si Bim, iba ang Gen Z. Sa modernong kulturang popular, ang pagiging vulnerable o ang pag-amin ng oo, nagsiselos ako, ay itinuturing na tanda ng pagiging real at authentic. Hindi ito ay kinakaya, sa halip ginagawa itong topic para open communication. Nung sinabi ni Bim sa TikTok live na nagsiselos siya, hindi niya gustong sirain si Yul. Gusto lang niya magpakatotoo ng kanyang nararamdaman or the FOMO, fear of
missing out. The factor ng isang malaking bahagi ng selos, ang kontekstong ito ay tinatawag na FOMO o Fear of Missing Out. Yun. Kapag nakikita ni Bim na masaya si Rice at Yul sa barangay segment habang siya ay wala roon o nasa ibang lugar, natural lang magkakaroon ng pakiramdam na naiwan sa saya o sa bonding moment. Sa mga kabataan kasi ngayon, ang pagsasama ng mga barkada, out of town trips, outdoor shoots ay pinaka mabilis na paraan para bumuo ng inside jokes at malalim na pagkakaibigan. Dahil magkasama palagi sina Yul at Raisa sa labas, doon nabubuo ang kanilang solid na samahan. Bagay na naging dahilan kung bakit nakakaramdam ng kaunting inggit or selos ang mga hindi kasama sa shoot. So bahagi na rin po ng backstage conversation and resolution. Ano nangyari nung sa wakas ay nagharap-harap na sina Bimbi Yul sa backstage ng Itbulaga. Ayon mismo sa kwento ni Bim, hindi idinaan sa parinigan sa social media ang usapin. Nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap at magkasama sa mismong Itbulaga studio. So ang realization sa pamamagitan ng isang direktang pakikipag-usap, nakita ni Bim ang totoong pagkatao ni Yul. Ang kanyang napatunayan na si Yul ay sobrang bait at walang anumang masamang intensyon o kompetisyon. So dito ngayon pumasok yung damag-kuya dynamic. Sa halip na maging magkatunggali, nag-shift ng kanilang relasyon mula sa imaginary rivalry patungo sa isang tunay na brotherhood o magkuya. So, ang pagtigil na ba ang pagseselo? Sa bahaging ito, masasabi ba natin na tigil na ba siya? So, parang oo, absolutely. Ang mismong pag-spill ni Bim ng kwentong ito sa TikTok Live, ang pinakamalaking patunay na tapos na ang usapin ng selos. Sa psychological ng tao at sa usaping showbiz, kapag ang isang tao hindi pa nakaka-move on sa kanyang galit o selos, karaniwan ay tinatago niya ito at nagiging passive-aggressive o kaya ay ayaw niyang pag-usapan ng pangalan ng tao. Kapag ang isang usapin ay ginawa mo ng tawang-tawa at ikinuwento mo ng pampubliko na para bang nakalipas na alaala, ibig sabihin ay healed ka na sa usaping yun. Matagal mo nang natanggap at napagtawanan na lang ang sarili mong lumang insecure moments, ano? So, dahil dito, syempre, may epekto rin yung dynamics ng Dabbercats sa pangyayaring ito ay nagdulot ng napakagandang epekto sa pangkalahatang samahan sa mga bagong host ng Itbulaga. Mas solid na pamilya dahil nawala ng elephant in the room ang hindi sinasabi ngunit nararamdamang tensyon. So, mas magiging natural at masaya na ang palitan ng biruan ni Bim at Raisa at Yul kapag magkakasama sila sa camera. Good TV content. Ang ganitong uri ng tunay na samahan, pag-aayos at pagiging blanco sa nararamdaman ay gustong-gusto ng mga modernong manonood. Mas nakaka-relate kasi ang madla sa mga artistang totoong tao, no, na nagkakaproblema, nagkakaayos din kumpara sa mga artistang napaka-protektado ng mga script. So, sa bahaging ito, sis Mes para sa mga maunawi ng lahat kung paano titignan ang modernong henerasyon ng pangyayaring ito. So, dahil dito ay talaga makikita natin na mas makakakita pa tayo, no, ng mas matindi at talagang makikita natin na yung banter, no, ni Raisa, ni Yul, tsaka ni Bim, yung pinaka yung pinaka magandang makikita natin. So, magandang pinatunayan lamang nito ng pagseselos normal na nararamdaman ng sino man, lalo na kapag bago ka pa lamang sa isang grupo o pamilya tulad ng Itbulaga. Ang magandang komunikasyon at ang magiging bukas sa backstage ay kayang magpabagsak ng anumang maling impression or imaginary rivalry. Mula sa dating tingin na katunggali, si Yul, di umano'y opisyal nang pumasok sa circle ni Bim bilang isang mabait na kuya. Kaya naman sa tanong kung ito na bang simula ng pagtigil ng pagsiselos, ang sagot ay isang malaking oo. Tapos na ang selos arc at welcome na tayo sa brotherhood arc ng mga bagong bida ng tanghalian. So kayo po, anong niyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos